Dear Kuya Poy, ako po si Lorraine at nasa Australia ako ngayon bilang isang nurse. Alam kong mali ang ginawa ko pero aminado akong iniwan ko sa ere ang 11 taon ko ng boyfriend na si Makoy. Siguro dahil napuno na lamang talaga ako sa kanya. Una sa lahat ay halos lahat na yata ng kurso sa kolehiyo ay nasubukan niya na. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makatapos sa pag-aaral. Ako na lang talaga Kuya Poy ang parabang nahihiya sa mga magulang niya sa ginagawa niyang pagpapahirap lalo na sa kanyang nanay. Ang totoo po kasi niyan, registered nurse na ang kanyang nakababatang kapatid. Habang itong si Makoy ay wala pa ring paninindigan sa kanyang sarili. Wala pa ring direksyon sa buhay. Idagdag pa ang pang-araw-araw na paggamit niya noon sa kotse ko, Kuya Poy. Sa pag-asang gumaan nga ang pang-araw-araw niya namang commute every time na pumapasok siya sa kanilang university, pero hindi pa rin nakatulong ito sa kanya. At ang masakit pa nga, sa tuwing lumalabas kami noon para mag-date ay 50-50 ang hatian namin. Okay lang naman sa akin yon. Kasi nga, wala pa namang sapat na income ang boyfriend ko. At sa magulang naman siya humihingi ng kanyang pang-araw-araw na baon. Kuya Poy, sobra akong nalulungkot kay Makoy. To think na 32 years old na siya, kasi sa edad niyang yan, ay hindi pa rin naman kami makausad. Wala naman akong problema sa pag-uugali niya at sa laging paniniguro niya sa akin na totoo ang pagmamahal na ibinibigay niya. Pero kasi, sadyang may pangarap lang din naman ako at kahit anong gawin kong pag-push sa kanya na sumama na rin sa akin sa Australia, ay wala pa rin akong nagawa. Tumatanda na rin kami kasi, Kuya Poy, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita o nararamdaman kay Makoy ang plano niya para sa akin o para sa amin. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa pagkakataon na ito, kaya napagdesisyonan ko na rin na sumulat sa inyong programa sa pag-asang mabibigyang solusyon ang daladala kong problema ngayon. Maraming salamat kung sakaling mapili po ninyo ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9. Hanggang dito na lamang muna. Lubos na gumagalang, Lorraine. Narinig po natin kanina mga kapatid ang kwento ni Lorraine na sabi niya nga ay iniwan niya na sa ere ang 11 years niya ng karelasyon na si Makoy na magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin kadire-direksyon sa buhay sa kung ano ang gusto niyang gawin. Dito talaga pinapakita na hindi sapat na ikaw ay mabuti lamang na karelasyon, di sapat na mabait ka lang, okay, merong respeto sa relasyon, hindi nananakit, pero ano nga ba ang plano? Hindi lang para doon sa relasyon kundi para sa sarili mo. Pero alam mo kasi, Lorraine, mahirap talagang pilitin ng isang tao na magbago ng pananaw tungkol sa maraming bagay. Kasama na nga po dyan yung pananaw sa kinabukasan ng isang relasyon kahit pa nga gaano na ito katagal. Ang importante ay yung nasabi mo, naipaalam mo na sa kanya at naipaalala pa nga dito kay Makoy ang sana ay inaayos niya na para sa kinabukasan niya mismo. 11 years ang pinag-uusapan natin dito. May mga tao talagang, ito pa ang mas mahalaga sa lahat. May mga tao po talaga na sadyang hindi matututong tulungan at ibangon ang kanilang mga sarili hanggat may mga nakaalalay. Sa kaso ni Makoy, andyan ang kanyang nanay, andyan ang kanyang pamilya at nandyan ka pa, Lorraine, noon. Pero kung kakailanganin nga ang pag-alis mo o ang pag-withdraw ng suporta ng kanilang pamilya para lang siya ay mahinog, matuto at mas maging matalino at matutungan tumayo sa sarili niya mga paa, hindi man hindi man magandang pakinggan na parang pinabayaan, pero kung sa paraang ito
mas matututo at mas magiging buo ang pagkatao nitong si McCoy at marirealize niya na kailangan niya na mag-improve sa buhay ay yun ang gawin ninyo. Kaya wag mong pagsisihan yung pag-alis mo at pag-iwan mo sa kanya. Pwedeng maging pansamantala yan, pwede rin naman maging permanente, pero ganito na lang ang isipin mo, Lorraine. Hindi man ikaw ang makasama niya sa future. Yung pagmamahal mo pa rin sa bandang huli ang isa sa mga umayos sa kanya bilang isang individual. Yun ang mahalaga doon at yun ang pinakamalakas na paghuhumiyaw ng pagmamahal at pag-ibig mo kay McCoy. Dear Kuya Poy,